Samantala, tuta na dalawa lang ang paa, isinilang sa Dagupan City. Silipin sa report. September 22, ipinanganak ang apat na tutang ito mula sa kanilang inang Aspin. Alaga sila ni Lola Belinda Sinubago ng Sitio Acacia sa Barangay Pantal, Dagupan City. Normal ang tatlong tuta na unang lumabas, pawang mga babae. Pero ang pinakahuling lumabas na tuta na isang lalaki, nakitaan ng kakaibang kondisyon. Hindi raw agad napansin ni Lola Belinda. Kasi nakatagilid na dumididi. Yung mga kapatid niya, umaano sila kasi yung mga kamay nila gumagano sa didi. Ngayon na inangat ko, tignan ko, wala pala siyang kamay. Masigla ang tuta, hindi raw nakitaan ni Lola Belinda ng panghihina. Malakas dumede sa ina. Pero dahil hirap sa kanyang kondisyon, tinutulungan siya ng lola para makalapit sa ina. Ang ganitong kondisyon ng alagang aso, tinatawag na amelia. So pag mga ganitong inborn siya na condition, so tinatawag natin siyang congenital. So possible na nakukuha through trauma during pregnancy. Pwede rin daw makuha sa viral o bacterial infections noong buntis pa ang ina. Hindi matiyak kung tatagal ang buhay ng mga alagang aso na may ganitong kondisyon. Pero depende raw sa isasagawang medical examination upang malaman kung hanggang saan ang anatomical differences nito. Kailangan din daw ng tamang pag-aaruga rito. Tulad ni Lola Belinda, marami pa raw ang nag-aalaga ng aso sa Barangay Pantal. Kaya patuloy ang panawagan ng otoridad na maging responsible pet owner. Tali niyo po yung aso ninyo. Maging responsable po sana kayo sa pag-aalaga ng aso dahil hindi po biro ang rabies. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon,